Good morning. Our topic is all about dividing whole numbers with quotients in decimal form. Learning task 1. Find the quotient. Number 1, 14 over 6 or 14 divided by 6. 14 divided by 6, 2. 2 times 6, 12. 14 minus 12, 2. So we can add 0. But we will put a decimal point. So nagdagdag tayo ng 0 pero dapat lalagay tayo ng decimal point doon sa dividend. Then bring down. Ay yung 2 magiging 20. 20 divided by 6, 3. We will put a decimal point, aligning it to the decimal point of the dividend. So maglalagay tayo ng decimal point doon sa quotient. Naka-align doon sa decimal point ng dividend. So 3 times 6, 18. 20 minus 18, 2. We can add another 0. Then i-bring down natin ulit sa 2. So 20 ulit. 20 divided by 6, 3 ulit. 3 times 6, 18 ulit. 20 minus 18, 2. So if we notice, wala nang katapusan na 3 yung ating decimal. Kasi pag nag-bring down ulit tayo ng 0, 20 divided by 6, 3 ulit. 3 times 6, 18. Tapos pag nag-subtract ka, 2 ulit. So ang tawag dito sa ganitong klaseng quotient ay repeating decimal. So paulit-ulit na 3, walang katapusan. So ang gagawin natin, hihinto na tayo doon. So depende sa inyo kung hanggang ilang digits ng decimal ang ilalagay ninyo. Kasi wala nang katapusan yan eh. Number 2, 5 over 12 or 5 divided by 12. If we notice, mas malaki yung divisor sa dividend. So mag-a-add tayo ng 0. Pero maglalagay tayo ng decimal point. So ang quotient natin ay decimal number. 50 divided by 12, 4. Siyempre maglalagay tayo ng decimal point sa quotient. I-align natin doon sa dividend yung decimal point. 4 times 12, 48. 50 minus 48, 2. We can add 0. Bring down 0. Magiging 20 yung 2. 20 divided by 12, 1. 1 times 12, 12. 20 minus 12, 8. We can add another 0. 80 divided by 12, 6. 6 times 12, 72. 80 minus 72, 8. So, ang ating sagot ay repeating decimal na naman. So, wala na namang katapusan niya na 6. Kasi pag nag-bring down tayo ng 0, 80 na naman. Tapos 80 divided by 12, 6 na naman. 6 times 12, 72. So, tatapusin na natin doon dahil walang katapusan na 6 yun. O, repeating decimal na naman ang ating quotient. Number 3, 20 and 44 hundredths divided by 5. Makakapag-divide tayo kasi whole number naman yung ating divisor. Ang decimal yung dividend. Walang problema pagka ang dividend ang decimal number. Makakapag-divide tayo pagka ganyan. 20 divided by 5, 4. 4 times 5, 20. 20 minus 20,
0, bring down 4. 4 divided by 5. Siyempre, mas malaki yung 5 sa 4. 0 yun. Maglalagay tayo ng decimal point na katapat doon sa decimal point ng dividend. 0 times 5, 0. 4 minus 0, 4, bring down 4. 44 divided by 5, 8. 8 times 5, 40. 44 minus 40, 4. We can add 0. I-bring down natin. Yung 4 magiging 40. 40 divided by 5, 8. Then 8 times 5, 40. 40 minus 40, 0. So the quotient or answer is 4 and 88 thousandths. Number 4, 50 and 800ths divided by 4. So makakapag-divide tayo immediately kasi decimal natin ay dividend at hindi divisor. Walang problema pagka ang divisor ay whole number. Kahit decimal pa yung dividend. 5 divided by 4, 1. 1 times 4, 4. 5 minus 4, 1. Bring down 0, kaya yung 1 naging 10. 10 divided by 4, 2. 2 times 4, 8. 10 minus 8, 2. Bring down 0, kaya yung 2 naging 20. 20 divided by 4, 5. Siyempre, maglalagay tayo ng decimal point. Aligning ito the decimal point of the dividend. Nakatapat dapat. 5 times 4, 20. 20 minus 20, 0. Bring down 8. 8 divided by 4, 2. 2 times 4, 8. 8 minus 8, 0. So the answer is 12 and 52 hundredths. Learning task 2. Solve for n. Number 1. 4 divided by 80 is equal to n. So kung makikita natin, mas malaki yung divisor sa dividend. So ang gagawin natin, yung 4 dadagdagan natin ng 0, pero maglalagay tayo ng decimal point. So yung 4 magiging 40. 40 divided by 80. So mas malaki pa rin yung 80 sa 40. 0 yun. Maglalagay din tayo ng 0 before the decimal point. Dahil wala naman tayong whole number. 0 times 80. 0. 40 minus 0. 40. We can add another 0. And bring down. So yung 40 magiging 400. 400 divided by 80 is 5. 5 times 80 is 400. 400 minus 400, 0. So the answer is 5 hundredths. Number 2, 7 divided by 14 is equal to n. So the same, mas malaki pa rin yung divisor sa dividend. So, maglalagay na naman tayo ng 0 to sa 7, pero maglalagay tayo ng decimal point. So, nagkakaroon tayo ng decimal na quotient pagka mas malaki yung divisor sa dividend. O mas malaki yung pan-divide sa dinidivide. Yung 7, lalagyan natin ng 0, pero dapat lalagyan din natin ng decimal point. So, 70 divided by 14 is 5.
Maglagay ng decimal point, aligning it to the decimal point of the dividend. Siyempre, tsaka 0 dahil wala naman tayong whole number. 5 times 14 is 70. 70 minus 70 is 0. So, the answer is 5/10. 3, 11 divided by 19. So, ganun ulit. Mas malaki yung divisor sa dividend. Kaya ang ating quotient ay decimal number. Siyempre, lalagyan natin ng 0 yung 11. Pero maglalagay tayo ng decimal point pag naglagay tayo ng 0. So, 110 divided by 19 is 5. Maglalagay ng decimal point. Tsaka 0. 5 times 19, 95. 110 minus 95 is 15. Add another 0. 150 divided by 19 is 7. 7 times 19 is 133. 150 minus 133 is 17. So, kung mapapansin natin, pag nag-add tayo ng 0, hindi pa rin eksakto yung sagot na quotient. So, ang tawag dito ay non-terminating decimal. So, ito naman, kung meron tayong repeating decimal, ito naman, non-repeating or tinatawag din non-terminating decimal. Wala siyang katapusan ng pagdi-divide natin dahil hindi naman sakto eh. Kaya lang, hindi inuulit yung digit ng decimal. Hindi pa ulit-ulit, pero endlessly din. Walang katapusan. So, tignan na lang natin kung hanggang ilang digits ng decimal ang gusto nating ilagay doon sa quotient. Doon tayo hihinto. So, karaniwan naman hanggang hundreds lang. Kasi yung thousands, so on and so forth, napakaliit na value yun. Kaya karaniwan hundreds na lang ang kinukuha natin. Number 4, 31 divided by 83 is equal to n. So, ganun na naman, mas malaki yung divisor sa dividend. Siyempre, maglalagay naman tayo ng 0 doon sa 31. But do not forget to put a decimal point. So, 310 divided by 83. 3. Maglagay ng decimal point tsaka 0. 3 times 83 is 249. 310 minus 249 is 61. Then, add another 0. Bibring down natin doon sa 61, kaya naging 610. 610 divided by 83 is 7. 7 times 83 is 581. 610 minus 581 is 29. So, non-terminating decimal na naman to, o non-repeating decimal. So, wala na namang katapusan yan pagka dinivide natin ng dinivide. Hindi naman natin makukuha yung eksaktong quotient niya. Kaya hihinto na tayo doon sa hundredths place. Learning task 3. Solve the following problems. What is the quotient if 24 is divided by 48? So, ganun ulit. Mas malaki yung divisor sa dividend. So, kaya magiging decimal yung ating quotient o sagot. Dahil mag-add tayo ng 0, maglalagay tayo ng decimal point. So, maging 240 divided by 48. 5. Maglalagay tayo ng decimal point tsaka 0. 5 times 48 is 240. 240 minus 240 is 0. So, the quotient is 5/10. Number 2, Jean has 35 meters of wire for hanging pictures. She wants to divide it into 50 pieces
for her frames. How long will she use for each frame? So, meron siyang 35 meter na wire. Sa pagsasabit ng mga pictures, ngayon, hahatiin niya to sa 50 pieces. Gaano kahaba ang gagamitin niya sa bawat frame. So, 35 divided by 50. Mas malaki na naman ang divisor sa dividend. Siyempre, mag-a-add tayo ng 0. But we will put a decimal point. 350 divided by 50 is 7. Maglalagay tayo ng decimal point tsaka 0. 7 times 50 is 350. 350 minus 350 is 0. So the answer is 7/10 meter. Number 3. Father left 5 pesos for his 7 children. How much did each child receive? So si father daw ay nag-iwan ng 5 piso para sa kanyang 7 anak. Magkano daw ang natanggap ng bawat isa? So syempre, i-divide natin yung 5 piso sa 7. So, mas malaki na naman yung divisor sa dividend. So, add 0. 50 divided by 7 is 7. Maglalagay tayo ng decimal point tsaka 0. 7 times 7, 49. 50 minus 49 is 1. Add another 0. 10 divided by 7 is 1. 1 times 7 is 7. 10 minus 7 is 3. So, ito ay non-terminating decimal na naman. Walang katapusan to pag dinivide natin ng dinivide. So, kaya tatapusin na natin sa hundredths place. Sa 71 hundredths. So, ang bawat children ay makakakuha ng 71 hundredths cents. O kung iraround natin, 7 centavos. Napakaliit, 7 centavos ang bawat isang anak niya. Did you know? When we perform division, we get some remainder. If the division process does not end, we do not get the remainder equal to 0. Then such decimal is known as non-terminating decimal. So ito yung na-encounter natin kanina na pag nag-divide daw tayo na may remainder, kahit anong gawin natin pag-divide, walang katapusan yung remainder o hindi nag-i-equal sa 0. So, ang tawag daw doon ay non-terminating decimal. Did you know? A repeating decimal is a decimal that has a digit or a block of digits that repeat over and over again without ever ending. So, ang repeating decimal naman, paulit-ulit yung digits ng decimal. 3, 3, 3, 3, 3, o 5, 5, 5, 5. Ang kaibahan lang nun sa non-terminating, yung non-terminating decimal, magkakaiba yung digits ng decimal. Dito, magkakaparehas. So, yun yung non-terminating decimal at repeating decimal. Thank you. Don't forget to like and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. Stay safe. Bye for now and God bless po. Happy New Year! Thank you.